Kinabahan si Coach Chot Reyes sa nakitang pagbagsak ni Jason Castro. Hindi naman napigilan ni Coach Tim ang sarili na bigyang pugay ang ginawa ni Japet Aguilar sa panalo ng Ginebra laban sa Northport. Bukod dyan, ibinida rin niya ang ginawang trabaho ni Stephen Holt laban kay Arvin Tolentino at ang SBP may update na sa kaso ng naturalization ni Benny Boatwright. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bagamat nakapagtala na ikalawang panalo ang TNT Tropang Giga versus Rain or Shine, tila kinabahan naman si Coach Chot Reyes sa nakitang nangyari kay Jason Castro na isa sa mga inaasahan ng kanyang grupo sa serye ng PBA Commissioner's Cup. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa spin. Mukhang hindi maganda. Tingin ko talaga hindi maganda yung pagbagsak. Sana naman hindi ganun katindi na posibleng maging rason yun para hindi siya makasama sa susunod na laban. Nakakabahala kasi nung tingnan ko yung replay. Nakakabahala hindi lamang para sa series kung hindi para sa pangmatagalang kapakanan ni Jason, yung kanyang physical fitness. Ang tanging magagawa natin ngayon, umasa at manalangin. Mula kay Coach Chot Reyes po yun. Hindi maganda yung lagay ni Jason Castro kagabi na isa sa mga key player ng TNT Tropang Giga. Sa semifinals, may average si Jason or nakapagtala siya ng 24 points sa Game 1. At bago mangyari ang insidente kagabi, meron na siyang 13 puntos, 5 assists kasama ang 2 tres na pinakawalan niya sa laban. Ang tulis, di ba? Pero yun na nga yun mabigat yung pagbagsak niya sa isang layup kung saan may natitirang 3 minuto na lang sa final period ng laban. At para kay Coach Chot, hindi magandang senyales ang pagkakaroon ng injury ni Jason Castro sa mga natitirang bakbakan. Sa ngayon kasi 2-0 na sila, di ba? Pero hindi kasi may kakaila talaga na ang laking factor ng pagkamada ni Jason Castro. Mula sa isang veterano sa bakbakan, hindi lang sa PBA, kundi maging sa international na competition nung andon pa siya sa hanay ng kupunan ng Gilas, Pilipinas. Sa ngayon, wala pang lumalabas na bulletin mula sa kampo ng TNT sa lagay ni Dablar. Kung matindi ba yung tama or kung mild lang siya. Pero sana hindi siya ganun kabigat dahil base kay Coach Chot, yung kapakanan ni Jason na nakataya doon. Doon pa lang sa pahayag na yun ni Coach Chot, kakabahan ka na talaga, di ba? Yung kapakanan kasi mabigat na yun Tapos yung physical fitness pa na sinabi ni Coach Chot, mapapaisip ka talaga na seryoso ang lagay or yung pagbagsak ni Jason Castro sa laban ng Rain or Shine dito sa semis. Kung kinabahan si Coach Chot Reyes sa nakitang pagbagsak ni Jason Castro, hindi naman napigilan ni Coach Tim na bigyang pugay ang ginawa ni Japet Aguilar sa bakbakang Ginebra at Northport kung saan kumamada ito ng 31 puntos sa loob lamang ng 26 minutos sa loob ng court. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Kakaiba si Japet, ang paraan kasi kung paano niya alagaan ang kanyang katawan at kayaning gawin ang mga bagay sa kabila ng kanyang edad. Matinding trabaho yan. Sabi niya blessing ang Gilas para sa kanya pero talaga blessing ang pagkakaroon ng katulad niya sa national team. Dami na naman siguro magre-react sa naging performance ni Japet kagabi versus Northport, di ba? Bakit? Hindi niya kasi nagagawa yan sa Gilas Pilipinas Pero bigyan linaw natin yan hindi niya nagagawa yan kasi limited yung mga minutong nakukuha niya doon. In short, kulang ang oras niya para makuha kagad yung rhythm na kailangan ng player para pumutok sa bakbakan. Anyway, kagabi nagtala si Japet ng 31 points, 8 rebounds, 1 assist at 1 block. Isa siya sa sinandala ni Coach Tim, walang duda yon. By the way, kinuha ni Japet ang kanyang production sa loob lang ng 26 minutes. 11 ang naipasok niya sa 18 tira kasama yung isang tres na hindi pumasok. Lahat naman sila or buong grupo nag-contribute lalo na si Jamie Malonzo na hindi rin naging explosive sa kanyang kampanya sa Gilas. Meron siyang 17 points sa loob ng 21 minutes. Si Scottie Thompson nagtala rin siya ng 16 points sa loob ng 26 minutes. So dito kitang-kita mo talaga na nagtatrabaho sila para gibayin ng matikas na Northport. Kung hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Coach Tim ang ipinakita ni Japet Aguilar, binigyan din niya ng papuri ang ginawa ni Stephen Holt para makuha ang panalo versus Northport. Matatandaang si Holt ang naka-assign kay Arvin Tolentino sa simula pa lamang ng serye. Ayon kay Coach Tim, mahusay na nagagawa ni Holt ang trabaho laban kay Tolentino. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa spin. Si Arvin ang pinakamahusay ngayon sa liga, di ba? Habang si Holt ang pinakamahusay na defensive player sa liga. Ginawa ni Stephen ang mahusay na trabaho sa first half laban kay Arvin. Pero alam mo yan si Arvin, explosive yan Nung third quarter nakabira siya ng tres at madali niyang nagawa yon. So credit talaga kay Stephen Holt para biguin niya si Arvin Tolentino kung saan kumamada lang siya ng 12 sa 39 minutes. Si Arvin po to Kakaiba po yun.
ang bigat ng trabahong yon. Pero tingin naman natin, hindi iniinda ni Stephen Holt yun at parang enjoy naman siya sa trabahong ibinibigay sa kanya ni Coach Tim. Patunay na mabigat ang trabaho ni Holt ang pagpigil sa mga pag-atake or posibleng atake mismo ni Arvin Tolentino. Sa 17 atake ni Arvin sa basket 5 lang yung naipasok niya sa laban. So ibig sabihin ganun katindi yung inilatag na depensa ni Stephen Holt sa kanya. Hindi siya binibitiwan ng ganun-ganun lang Sinisiguro niya na hindi talaga makakalusot ang kamada ni Tolentino. By the way, si Holt 34 minutes naman siya sa court. Patunay na nakaabang talaga siya kay Arvin. Pero kahit inaabangan niya ng matindi si Tolentino, kumakamada pa rin siya dyan. Nagtala pa rin siya ng 7 puntos, 10 rebounds, 4 na assists at 3 steals. Ganong katindi ang ginawa niya sa loob ng 34 minutes. Yung rebounds niya, 10 doon ang kinuha niya sa depensa. Habang nananalasa ang TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup, pinasabog naman ni SBB President Al Panlilio na kasalukuyang nakahold ang proseso ng naturalization ni Benny Boatwright. Matatanda ang matagal nang hinihintay ni Coach Tim si Benny para makasama umano ito sa grupo at matutunan ang sistemang ginagamit nila rito. Pero tila wala pang kasiguruhan ang lahat ayon sa SBB. Narito ang report. Tutukan natin si SBP President Al Panlilio sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Naghihintay pa rin kami para sa parehong Kongreso at Senado. Lahat ng proseso kasi ng naturalization ay nakahold. Ito na yung sagot sa lahat ng tanong kung ano na ba ang meron kay Benny Boatwright. Walang paraan sa ngayon para ma-actionan ng naturalization niya kasi unang-una, election period na po tayo ngayon Pagkatapos ng eleksyon, ikakasan ng parehong Kongreso at Senado ang mga nanalo sa eleksyon, di ba? Tapos yan, may nakaambang impeachment. So tingin natin, magtatagal pa ang kaso ni Benny Boatwright. In short, wala pang kasiguruhan kung kailan siya makakapasok sa gilas. Hindi kasi pwedeng basta-basta na lang siya ipasok. Walang ganon, hindi pwede yun. Kailangan maayos muna ng Senado at Kongreso ang naturalization process niya or yung kanyang naturalization para walang hassle. Pero sa ngayon, wala tayong nakikita magandang balita para sa kanya. So dahil dyan, may isasaayos pa rin niya ang kanyang katawan, lalo na yung kanyang injury. So guys, maraming salamat.